Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagugulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ika'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong kay dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita po natin ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Para po maunawaan natin, bakit ba natin pinagdiriwang ang pagkareynang ito ng mahal na Birheng Maria? Ito po ay sinimula ni Pope Pius XII, Papa Pio XII, na magkaroon ng kapistahan ukol kay Maria bilang reyna. Ina nating lahat na marapat lamang na tawaging reyna. At ito po ay nakapetsa sa ibang araw, hindi po sa araw na ito. Pero dahil po kay Pope Paul VI, minarapat po niya na ilipat ang kapistahang ito ng August 22, 8 araw matapos ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Kaya noong ang mahal na Birheng Maria ay inakyat sa langit, sinasabi nga po, matapos ito, siya po'y kinoronahan bilang reyna ng sanlibutan. Marapat lamang na tawaging reyna ang mahal na Birheng Maria sapagkat siya'y naging sisidlan ng ating simbahan. Siya'y naging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y naging ina ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa mabuting balita pa lamang, paano ba talaga nagiging reyna at karapat-dapat na koronahan ito? Alam niyo po kung ano po ang katanging pinakita ng mahal na Birheng Maria? Unang-una po ay ang kanyang pagiging masunurin. Sinabi ng Anghel Gabriel na magkakaroon siya ng anak, lalang ng Espiritu Santo. Nagreklamo ba ang mahal na Birheng Maria? Di ba hindi? Ang sinabi lang niya, "Ako'y alipin ng Panginoon,
maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Hindi siya humindi. Bagko sinabi niya yung, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Naging masunurin ang mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos. At dahil sa kanyang pag-oo, dahil sa kanyang pagsunod, naligtas ang sanlibutan. Dahil ang salitang pinangako sa lupang tipan, naging laman na isakatuparan dahil sa kanyang pag-oo, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pwede po nating tularan ang mahal na Birheng Maria sa pagiging masunurin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagbibigay ng ating sarili, hindi para magpakitang gilas o magpakitang tao, kundi maging totoo at ganap sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo nagiging masunurin at binibigay natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos, alam niyo po kung ano po natututunan po natin dito? Na isang katangian ng mahal na Birheng Maria, banal. Pagiging banal. Ang pagiging banal po mga kapatid ay hindi po nasusukat sa dami ng ating rosaryong dinasal. Ang pagiging banal ay hindi nasusukat sa gaano katagal lumuhod o namimintuho. Bagkus, ang tunay na kabanalan ay yung bang humarap ka sa matinding pagsubok, pagkukulang, pagkakasala. Pero naroroon ang pagnanais mong makabalik sa Diyos. Your struggle to go to God is your way to holiness. Your experience of humiliation is a key and road to holiness. Ang mahal na Birheng Maria po'y hinarap po ang lahat ng ito. Kaya po marapat lamang na siya'y tunay na modelo ng kabanalan ng lahat ng mga Kristiyano. Mga kapatid, sa panghuling bahagi po ng ating pagninilay, ang pagiging reyna ay hindi lamang nakasuot ka ng korona. Ang pagiging reyna ay hindi yung namumudmud ka ng pera. Ang pagiging reyna ay hindi po yung pagkakaroon ng maraming kayamanan, kapangyarihan at karangalan. Ang pagiging tunay na reyna, tulad ng mahal na Birheng Maria, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kabanalan patungo sa Diyos, pakikipagkapwa upang ang kapwa-tao'y maligtas ng lubos. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, tularan natin ang mahal na Birheng Maria, ang ating reyna, modelo ng kabanalan, modelo at daan ng kaligtasan patungo kay Kristong ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.